Now, I've been talking to some people, no, mga kaibigan ko, na tungkol dito sa pangyayari sa Paris Olympics, no, dito sa opening ceremony. Now, apparently, marami sa kanila hindi alam, no, ano ba tong issue na to? So, here's the thing. The issue is, pumayag ang mga organizers na gumawa ng programa ang mga members ng LGBT community, headed by, of course, their LGBT director, no, na gumawa ng isang programa, isang parody, mocking the Last Supper painting dito sa baba, no? So if you take a look at that, no, kaya maraming nagagalit ngayon ng mga Christians, maraming even non-Christians, no, think that this is tasteless, no, that this shouldn't be done sa Olympics, no, kasi Olympics is all about sports, it's all about, di ba, this is not supposed to be a political platform, no. And again, some people, even some Christians, think na maybe hindi to sinasadya. Baka naman OA lang ang mga Christians, okay? Now, here's the thing. I want you to take a look at this post. This was the post made by this woman, Barbara Butch. Pinost niya sa kanyang social media account prior to taking it down later on. Okay? Tinanggal niya to later on kasi maraming nagalit. Okay? So, what she said here, no, ang sabi niya, oh yes, the new gay testament. Now, for some of you who doesn't think na maybe, you know, hindi yan sinasadya, I think this should basically answer the question, right? Now, having said that, here's what I would want all of us to do, okay? If you are a Christian, instead of magalit kayo dito sa mga taong to, and naturally, that's yung pinakaunang tendency natin, magalit tayo sa ginawa nila. No, I would admit, no, yun din ang una kong impulse na magalit, no? Kasi nga, they're mocking Jesus Christ, they're mocking the Lord's Supper, no? And, yeah, but, you know, settle down, and here's what I want you to do. Pray for them. I want you to pray for these people. Okay? Now, the reality is, sinabi rin ni Paul sa atin to, we're not against flesh and blood. Okay? Hindi sila ang kalaban. Sila ang dapat natin madala kay Kristo. And I know, wala tayong masyado magagawa kasi nasa Paris sila, tayo nandito sa Pilipinas. So, ano ba dapat natin gawin? We pray for them. We pray for a revival. We pray na sana they would repent of their sins, that they would come to Jesus, that they would accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Nang sa ganun, magkaroon ng repentance, magkaroon ng pagbabago sa buhay. No? Nang sa ganun, sila ay maligtas sa kanilang mga kasalanan. No? And with that, God bless.